Nang kinaladkad si Aster papunta sa pangunahing bahay ng Elmheim, alam na niya na hindi ito magiging isang simpleng pagpupulong ng pamilya. Ipinatawag siya ng mga matatanda roon upang husgahan siya dahil sa kaguluhang idinulot niya. At sa sandaling tumayo siya sa harap nila, ang tensyon ay naging nakamamatay. Sa harap ng buong silid, humingi si Zenos ng patunay ng katapatan ni Hef sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na patayin ang sarili niyang anak. Ngunit sa halip na yumuko, pinili ni Hade si Aster ng walang pag-aalinlangan, kahit na mga hulugan ito ng pagkawasak ng kanyang buong bahay. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Nang wala ng dahilan para manahimik, pinunit ni Aster ang kanyang damit at ipinakita ang 7 pakpak sa kanyang likod, na nag-iwan sa mga matatanda na nanigas sa gulat. Ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng lahat ang kapangyarihang ito ay simple. Ang Wingcrest ang pinagmumula ng mahiwagang kapangyarihan. At walang tao sa loob ng daan-daang taon ang nagkaroon ng 7 pakpak. Ang antas ng kapangyarihang iyon ay sinasabing pagmamay-ari lamang ng mga espiritu, ang mismong pinagmula ng crest mismo. Ngunit paano niya nakuha ang kapangyarihang ito? Sa isang malupit at malamig na lugar. Lumapit si Aster na may bagbog na katawan sa kanyang ama at may matinding hanggarang pumatay matapos sabihing pinapante siya ng kanyang ama sa isang tambang upang patayin siya. Inamin ito ng lalaki, tinawag si Aster na walang pakpak, kaya naman kailangan niyang mamatay upang matigil ang pagdadala ng pangungutya sa bahay ng Elmheim. Pagdating sa pamilyang Elmheim, sila ang pinakadakilang bahay ng Marshal sa kontinente, at sila ang may tungkuling protektahan ang maharlikang pamilya. Ang pinuno ng bahay ay ang ama ni Aster, si Roderick Elmheim, na siyang tanging may 7 pakpak sa buong kaharian. Minsan niyang iniligtas si Aster, na naiwan sa bingit ng kamatayan sa isang bagyo ng nyebe. At upang mabayaran ang utang na ito, ginawa ni Aster ang lahat ng hiniling sa kanya ni Rodri. Gayunpaman, walang maibabayad si Aster sa kanyang ama dahil wala siyang pakpak. Ang Wingcrest ay karaniwang isang patunay ng mahiwagang kapangyarihan ng isang tao. At habang dumarami ang mga pakpak, mas malaki ang mana dahil siya lamang ang nag-iisa sa bahay ng dukol na walang pakpak. Tinawag ng kanyang mga kapatid si Aster na walang pakpak. Gayunpaman, patuloy na ginagamit ni Aster ang espada para magsanay araw-araw, umaasang balang araw ay gagantimpalaan ang kanyang debosyon. Sa huli, siya at ang kanyang pangkat ay ipinadala sa isang misyong nakatakdang mabaigo. Ngunit nakayanan niya ang pagsubok. Ngayon ay sugatan at pagod na siya, ngunit may hinanakit siya sa kanyang ama na nagpabies sa kanya. Sinabi ni Aster kay Rodri na naniniwala siya sa kanya at sumunod pa nga sa kanya, ngunit sinaksak siya nito sa likod bilang gantimpala. Kinukutya siya ni Roderick, tinanong kung ano ang inaasahan niya bilang isang kasangkapan, at sinabihan niya itong umalis dahil tapos na niya itong gamitin. Gayunpaman, sa kaibuturan, nagngangalit sa galit si Aster, at sumugod siya patungo kay Rodri dala ang kanyang espada. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa bulag na pagsunod kay Roderick habang tinatawag ang kanyang sarili na isang kaawa-awang hanggal. Tumama ang espada ni Aster kay Rodri, ngunit walang iniwang kahit isang galos. Bigla, pinigilan si Aster mula sa likuran ng isang monosword, at lumitaw ang 2 binata sa likuran niya. Pinutol ng isa sa kanila ang kanyang kaliwang braso, habang pinutol naman ng isa ang kanyang kanang binti. Napasigaw si Aster sa sakit habang bumagsak siya sa lupa habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Lumalabas na ang 2 ito ay kanyang mga kapatid at kinutya nila siya habang siya ay nakahiga ng hindi gumagalaw sa nyebe, sinasabihan siyang mananatili siyang walang pakpak kahit anong mangyari. Kinutya pa nila siya, sinasabihan siyang napakaganda niya habang gumagapang sa lupa. Sinuntok ni Aster ang lupa sa pagkadismaya, tinanong si Rodri kung bakit niya ito sinagip noong sanggol pa lamang siya gayong alam niyang itatapon lang niya ito kalaunan. Yumuko si Rodri para sabihin kay Aster na mali ang lahat dahil wala naman siyang silbi sa kanya noong una pa lang. Binanggit ni Rodri na ang kailangan niya ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na naninirahan sa loob ni Aster. Nalito si Aster dito at idinagdag ni Rodri na ang kanyang ina ay talagang kapaki-pakinabang dahil siya ang nagdala ng binhi na magsisilbi sa kanyang mga layunin. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Rodri, naiwan si Aster na may ilang tanong sa kanyang isipan. Iniunat niya ang kanyang kamay kay Rodri, sinabihan itong sabihin sa kanya ang lahat, ngunit tinapos siya ng kanyang mga kapatid ng may pananabik sa pamamagitan ng pagtulak ng kanilang mga espada sa kanyang likod. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, kinwestiyon ni Aster ang kanyang layunin kung ipinanganak lamang ba siya para mamatay ng walang kabuluhan sa simula pa lang. Biglang uminit ang lahat, at nang muling imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa makapal na nyebe. Lumingalinga siya sa paligid at napagtanto na siya ay nasa katawan ng isang sanggol, na nag-iiwan sa kanya na nagtataka kung ang katawan na ito ay kanya nga ba talaga. Natutulog sa tabi niya ang isang patay na babae na yakap-yakap siya. Ginamit ni Aster ang kapangyarihan ng paghahanap upang suriin ang lahat ng dako at napagtanto niya na may mga armadong lalaki na naghahanap sa kanya at sa patay na babae.
Nakakagulat, nabalitaan niyang nagtatrabaho sila para kay Roderick at plano nilang mabawi siya upang maibalik nila siya kay Roderick. Agad nitong naalala ang sinabi sa kanya tungkol sa kung paano siya natagpuan noong isang gabing ganoon kabilis habang may blizzard. Biglang naisip ni Aster na maaaring bumalik siya sa nakaraan. Gayunpaman, ayaw pa niyang magtapos, at napag-isip-isip niyang kukumpirmahin niya ito mamaya, ngunit kailangan muna niyang makatakas. Alam niyang ang pananatili sa parehong posisyon ay haantong lamang sa kanya na mapunta muli sa mga kamay ni Rodri. Kahit na siya ay isang sanggol, nagsimulang gumapang si Aster sa malupit na nyebe na may mana sa kanyang mga kamay para lamang makatakas siya ng mabilis hanggat maaari. Kahit na masama ang panahon at napapagod na siya, walang pagnanais si Aster na magpigil dahil palagi siyang gumagapang sa kanyang nakaraang buhay at plano niyang gawin ang parehong bagay upang mabuhay kahit ano paman. Matapos gumapang ng napakalayo, nawalan siya ng malay at ilang sandali pa ay natuklasan siya ni Hyford, ang pinuno ng House Hyfrid, na isang Viscount at ang kanyang anak na babae. Karga ni Hyford si Aster sa kanyang mga kamay, nagtataka kung bakit may sanggol sa isang kakaibang lugar. Malaya niyang tiningnan ang bakas na iniwan ni Aster sa nyebe at napagtanto kung gaano nakalayo ang kanyang narating, na iniwan siyang lubos na namangha, ngunit kasabay nito ay may mga katanungan kung sino si Aster. Nang sa wakas ay nagising si Aster, nakita niya ang kanyang sarili na tinititigan ng isang grupo ng maliliit na batang babae na gustong makipaglaro sa kanya. Natarante si Aster dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang paligid. Natatakot sa anumang nangyayari, tumalon siya at nagsimulang gumapang palayo, ngunit hinabol siya ng mga babae, sinasabihan siyang tumigil. Umusbong ang likas na hilig ni Aster sa kaligtasan, at nagpatuloy siya sa paggapang, nilalayon na makatakas sa kanila. Sa huli, itinulak niya ang sarili sa kalangitan gamit ang kanyang mahika at dinagtagal ay napagtanto niyang naloko siya. Habang nagsisimula siyang bumaba sa lupa nang walang paraan upang pigilan ito. Nang malapit na siyang tumama sa lupa at mag-splash, nahuli siya ng Viscount na nang-aasar sa kanya dahil sa pagiging isang misteryosong bata. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha nang mapagtanto na muntik na siyang mamatay. Noon lang, tiningnan ni Aster ang lalaki at doon niya napagtanto na nasa kamay na siya ni Hyford, ang Viscount ng Roderick Domain. Natarante si Aster dahil walang paraan sa mundo na natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang bahay sa Elmheim. Sa madaling salita, si Hyford ang pinuno ng pamilya Viscount, na isang sangay ng pamilya Elmheim. Isa siya sa dalawang pakpak na dating pinagkatiwalaan na protektahan ang maharlikang pamilya. Gayunpaman, mas lalong nalito si Aster dahil dapat sanay namatay si Hyride sa isang walang kabuluhang digmaang sibil na nagtapos sa ganap na pagbagsak ng pamilyang Viscount. Pinatutunayan nito ang kanyang pangamba na bumalik na siya sa nakaraan. Gayunpaman, naiwan siyang naguguluhan dahil sinusubukan niyang tumakas kay Rodri at napunta sa mga kamay ng kanyang kapatid. Kinarga rin ng asawa ni Hyford si Aster, ikinwento kung gaano siya nagulat na ang mahika ni Aster ay nawala sa kontrol at inihagis siya sa kalangitan. Nalaman ng babae na sinusubukan ni Aster na tumakas dahil natatakot siya, at hinalikan siya nito sa noo upang ipakita sa kanya na nasa mabuting kamay siya. Hinaplos ng babae ang kanyang mga pisngi, dahilan para ma-relax si Aster. Pagkatapos ay sinabi ni Hyford sa kanyang asawa na si Aster ay may napakalaking kapangyarihan at ang logo sa kanyang likod ay patunay nito. Dinala ng babae si Aster sa salamin upang tingnan ang logo sa kanyang likod at sila ay namangha nang makita na ito ay 7 pakpak. Maging si Aster ay nagulat na mayroon siyang logo ng 7 pakpak sa kanyang katawan. Dito niya naalala ang sinabi sa kanya ni Roderick bago siya pinatay. Sa wakas ay nalaman ni Aster na ang lalaki ang nagligtas sa kanya para makuha niya ang 7 pakpak para sa kanyang sarili. Mas lalong nagalit si Aster nang mapagtanto niya ito dahil tinawag siyang walang pakpak sa buong buhay niya dahil lang sa ninakaw ni Rodri ang kanya. Tinanong siya ng asawa ni Hyford kung ano ang plano niyang gawin sa bata. Nang marinig ito ni Aster, natarante siya dahil ayaw niyang mapunta ang kapangyarihan sa pamilyang Elmheim dahil kailangan niya ito para makaganti kay Roderick. Nakakagulat, sinabi ni Hyford sa kanyang asawa na dapat nilang ampunan si Aster dahil bata pa ito at hindi pa kayang lumipad ng mag-isa. Binanggit ni Hyford na ako siya ng responsibilidad hanggang sa maaligan ni Aster ang sarili. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at bumagsak ang mga batang babae sa sahig, na nagpapakitang matagal na silang nakikinig. Inamin ng mga batang babae na mausisa sila dahil nag-aalala sila kay Aster. Ngumiti ng maliwanag ang mga batang babae dahil sa wakas ay mayroon na silang nakababatang kapatid na lalaki. Binigyan siya ng babae ng bahay ng pangalang Aster. Pagkalipas ng 10 taon, si Hyfrid Aster at isa sa kanyang mga kapatid na babae, si Alphon, ay nagtungo sa isang pagtitipon ng sayaw ng espada, na taunang ginaganap ng isang pamilyang duke sa ilalim ng payong ng Elmheim. Ito ay isang pagtitipon para sa mga maharlikang pamilya ng martial arts, at isang lugar para sa mga maharlika upang palalimin ang kanilang pananampalataya habang ipinapakita ang lakas ng mga kandidatong swordsman na may dalang pangalan ng pamilya.
Pagdating ni Hifrid at ng kanyang mga anak sa lugar, ang iba pang mga maharlika at mga manunood ay hindi nag-aksaya ng oras at nagsimulang magbulungan. Pinagtawanan ng mga tao ang pamilyang Viscount, sinasabing naparito na naman sila upang ipahiya ang kanilang sarili. Alam din nila ang tungkol kay Aster, na inampun sa pamilya dahil hindi sila makagawan ng sarili nilang tagapagmana. Galit sila sa kung gaano kalaking kahihiyan ang idinulot ng pamilyang Viscount sa pamilyang Elmheim. Naririnig ni Alphen ang lahat ng kanilang sinasabi sa kanilang likuran, at hinimok niya si Aster na manatiling matatag at huwag hayaang maapektuhan siya nito. Sinabi ni Alphen kay Aster na ang sinumang magpakita ng kahinaan ay durog na durog. At habang sinasabi ito, nakikita ni Aster ang panginginig ng mga kamay nito sa galit. Sinabi rin ni Hyft kay Aster na ang nakikita niya ngayon ay ang kasalukuyang posisyon ng pamilya Viscount. Sinabi sa kanya ni Hyft na ito ang gusto niyang ipakita sa kanya at tinanong niya ito kung nadismaya ba ito sa lahat ng nasaksihan niya. Gayunpaman, tiniyak ni Aster sa kanyang ama na ayos lang sa kanya ang maging nasa ganitong magulong kapaligiran. Tumawa ng malakas si Hyft nang marinig niya ito, sinabi kay Aster na ang kanyang paninindigan ay lubos na nakakapagpapanatag. Tila, sa kanyang nakaraang buhay, nagdebu si Aster sa social society bilang isang kahihiyan sa pamilya Elmheim, kaya naman ang kanilang kinaroroonan ay may mapait na alaala. Gayunpaman, ibang-iba na siya ngayon dahil bumalik na ang pitong pakpak. Tumangala si Aster upang makita ang kanyang mga nakaraang kapatid na pumatay sa kanya na nakatitig sa kanya mula sa bintana at sa huli ay sabik si Aster na gumawa ng isang maluwalhating debo sa lipunan. Nasa panahon sila kung saan namumuno ang mga kabalyero at ang kapangyarihan ay ang kahusayan sa paggamit ng talam, na siyang lubos na tugatog ng kasanayan sa espada. Sa madaling salita, ang ganap na simbolo na sumasalamin sa lahat ay walang iba kundi ang wing crest. Nakatayo sa balkonahe upang panuurin ang mga tunggalian, ikinwento ni Alphen kung gaano kalaki ang lahat. Sa wakas ay napagtanto ni Alphen kung bakit hindi interesado sina Ferine at Flair na sumama. Sa kabilang banda, hindi makalimutan ni Aster kung paano siya napahiya sa lahat ng bagay sa kanyang nakaraang buhay. Napansin ni Alphen na nawala siya sa pag-iisip, at tinawag niya ang kanyang pangalan upang ibalik siya sa realidad, tinanong kung kinakabahan ba siya. Hindi siya masisisi ni Alf kung kinakabahan siya dahil ito ang kanyang unang sword dance festival. Tiniyak ni Aster sa kanya na hindi siya kinakabahan ngunit sa halip ay nakakaramdam ng nostalgia. Sa katunayan, ang lahat ay nakakadiri para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Hyft sa mga bata na kailangan niyang umalis dahil mayroon siyang meeting na kailangan niyang daluhan. Sinabi ni Hyft kay Aster na iiwan niya ang kanyang kapatid sa kanyang mga kamay, ngunit tumutol si Alphen, ipinaalala sa kanyang ama na mas matanda ito ng 1 taon kay Aster. Tinutokso siya ni Aster, sinasabihan siyang clumsy ito, kaya naman siya ang namamahala. Sinabi ni Hyft kay Aster na maraming taong kasing edad niya sa pagtitipon at maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para makipagkaibigan at makipag-ugnayan. Gayunpaman, bamulong siya rito, sinasabihan itong siguraduhing walang makakaalam tungkol sa pitong pakpak.